373 BC, isang kagulat-gulat na pangyayari ang naitala sa kasaysayan. Ito ay nangyari sa Greek city of Helike. Laking gulat ng mga tao nang makita nilang unti-unting nag-alisan ang mga daga, mga ibon, mga pusa, mga aso, mga ahas at ilan pang mga hayop sa syudad na ito. At pagkalipas ng ilang araw, boom! Isang malaking lindol ang sumira sa naturang lugar. At ganito rin ang nangyari sa Oklahoma, Japan noong September 3, 2016. 15 minutes bago tumama ang isang lindol, unti-unting nag-alisan sa lugar ang mga ibon na tila ba alam nilang paparating ang isang trahedya. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan natin ang ilan sa mga hayop na nagbibigay ng senyales na may sakuna o natural disaster na paparating. At kung sakaling makita mo ang mga senyales na ito, lumayo ka na at tumakbo sa iyong kinaroroonan. Well, gusto mong malaman ang buong kwento? Tara, pag-usapan natin yan! What's up? Kumusta mga Evadgers? Welcome back na naman po muli sa ating munting channel. At kung first time mo pa lang, hinihingi ko po ang inyong tulong na isubscribe ito. Ang tao, hayop at ang paligid ay konektado sa isa't isa. At ang koneksyon na ito ay maaaring magbigay ng mga mensahe o di kaya senyales. Kaya nararapat lang na ating bigyan ng pansin at tuon ang mga senyales na ito. Dahil balang araw, maaaring mailigtas nito ang ating mga buhay. Kaya narito ang ilang mga hayop na maaaring magbigay ng senyales kung may paparating na mga sakuna o natural disaster. Una ay ang flamengo. Ang mga ibon na ito ay kadalasang makikita sa mga lower ground o mabababang lugar. At kapag mayroong sakuna na paparating, makikita mo silang unti-unting lumilipad at lumilipat sa mga matataas na bahagi o mga higher ground. Noong 2004 kasi, isang napakalaking tsunami ang tumama sa Sri Lankan at Indian coastline na kumitil ng halos 150,000 katao at isang dosenang bansa ang naapektuhan. Pero bago pa lang dumating ang tsunami, nakita na ng mga tao na unti-unting nagliparan ang mga flamengo sa matataas na lugar. Sumunod sa mga ito ay syempre, ang man's best friend. Walang iba kundi ang mga aso. Pinaniniwalaan rin na ito ay nakakaramdam ng mga sakunang paparating. Well, alam naman natin mga Evadgers na walang ibang nais ang mga aso kundi tayo ay maprotektahan at maraming insidente na ang magpapatunay rito. Noong 2004, isang tao ang nagbigay ng kanyang testimonya mula sa Galle, Sri Lanka. Araw-araw kasi dinadala niya ang kanyang mga aso sa beach para ito ay patakbuhin. Pero noong araw bago tumama ang tsunami sa kanilang lugar, nagulat siya sa naging behavior ng kanyang mga aso. Dahil ayaw ng mga ito na dalhin sila sa beach para tumakbo. At dahil dyan, naligtas ang mga aso pati ang kanyang amo nung tumama ang napakalaking tsunami. Well, kaway-kaway naman sa mga dog lover dyan. Please comment down below kung ano ang pangalan ng iyong aso. At ayon sa Indo-Asian News, napakaraming mga buffalo, mga kambing at mga aso ang hindi napahamak noong araw na iyon. Kaya iniisip ng ilang mga tao, maaring nadedetect nga ng mga hayop ang mga sakunang paparating. Sumunod sa listahan ay ang mga bats o mga paniki. Sobrang sensitive kasi ng pandinig o ng tainga ng mga nilalang na ito. Well, sila ay expert sa tinatawag na echolocation. Kaya nilang madetect ang lokasyon ng pinanggagalingan ng sound sa pamamagitan ng echo. Meron kasi silang kakayahang marinig ang mga sounds na hindi na kayang marinig nating mga tao. Well, kung merong paparating na isang malakas na ulan, bagyo o di kaya lindol, maaring naririnig na ito ng mga paniki. Kung makikita mong umaalis ang libo-libong paniki sa lokasyon o sa iyong kinaroroonan, well, mag-isip-isip ka na, Evadger, dahil maaring merong paparating na isang natural disaster.
Pero kung ang nakikita mo ay daang peraso, 20 o di kaya 10 o di kaya isang peraso lamang ang umaalis na paniki sa inyong lugar, huwag ka munang magpanik. Sumunod sa listahan ay ang mga ahas. Well, hindi yung kaibigan mo o di kaya si Bes, kundi yung totoong ahas. Kaya kasi nitong madetect ang isang earthquake kahit na 120 kilometers pa ang layo. Ayon sa pag-aaral ng mga scientist, 5 araw bago dumating ang lindol sa isang lokasyon, nagpapakita na ng kakaibang behavior o kakaibang galaw ang mga ahas. At kung may paparating nga na lindol sa isang lokasyon, umaalis at unti-unting lumalaya sa lokasyon na ito ang mga ahas kahit na taglamig pa ang panahon. Sumunod sa ating listahan ay ang mga pusa. Kung sakaling merong paparating na isang natural disaster, dapat mo rin silang obserbahan at tignan dahil ang mga ito ay hindi mapakali at nagbibigay ng ingay. Sumunod sa listahan ay ang mga bubuyog o mga bees. Sensitive kasi ang mga ito sa moist o di kaya air pressure. Kaya maaring madedetect nila ang paparating na bagyo o paparating na malaking ulan. Kung meron kang nakikitang mga bees o mga bubuyog sa iyong paligid, well, isa yan sa indikasyon na merong bubuhos na napakalakas na ulan o di kaya isang bagyo. Pero kung marami namang bulaklak ay safe ka kapatid dahil alam naman natin na ang mga bees ay mahilig sa mga ito. Sumunod sa ating listahan ay ang mga baka. Bago tumama ang magnitude 9 earthquake sa Japan, nagpakita ng kakaibang senyales ang mga hayop na ito. Napansin ng mga eksperto na 6 days bago tumama ang napakalakas na lindol sa Japan, biglang kumonte at bumaba ang napuproduce na gatas ng mga bakang ito, na parang ang mga ito ay merong inaalala at merong iniisip. At sumunod sa ating listahan ay ang mga pating o mga sharks. Ayon kay Neil Hammerslag mula sa R.J. Dunlop Marine Conservation Program at the University of Miami, ang mga pating raw ay attracted at pumupunta sa lugar kung saan namumuo ang bagyo sa dagat. Kaya kung obserbahan mong mabuti ang kilos ng mga pating, maaari mong mapredict kung saan mamumuo at madedevelop ang isang bagyo. Sumunod sa ating listahan ay ang mga kabayo. Kung sila ay makikita mong padyak ng padyak sa lupa at paikot-ikot, well, isa ito sa senyales na mayroong bagyo at mayroong earthquake na paparating. Pero tandaan, dapat maraming kabayo ang sabay-sabay na gumagawa nito. Sumunod sa ating listahan ay ang mga daga. Well, alam naman natin na napakatalino ng mga ito at minsan nakakaasar pa nga sa ating bahay. Pero ang kanilang talino ay maaaring ginagamit rin nila para ma-detect ang mga paparating na sakuna o natural disaster. Ayon kasi sa pag-aaral, ang mga daga ay pangalawa sa pinakamatalinong hayop sa buong mundo at nangunguna rito ang unggoy. At kung nagtataka ka kung bakit hindi maubos-ubos ang mga daga sa iyong paligid, napakabilis kasi nitong dumami. Alam nyo ba na ang dalawang pares ng daga, babae at lalaki, ay kayang magparami sa halos 500 million sa loob lamang ng 3 taon? Pero ganun pa man, ang tagal ng buhay ng brown rat ay 2 years lamang at ang black rat naman ay 12 months. Well, kung isang araw ikaw ay nagising at napansin mo na tila ba wala ng daga sa iyong paligid, isa yang malaking himala at isang masamang pangitain. Maaring ang biglang pagkawala ng mga daga sa iyong paligid ay isang senyales na mayroong paparating na natural disaster o isang lindol. Well, kung ikaw naman ang tatanungin ni Vadger, minsan ka na bang naligtas ng isang hayop mula sa isang natural disaster? Please comment and share down below. And I think that's all for today's vlog. Para sa maraming pang konspirasiya, kakaibang kwento, political issue at mga reaksyon, patuloy lang na tumutok dito. Ako po si Evad PUP. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Peace out! Boom!